Congrats Alden sa bagong post niya sa Instagram. Tapos si Kath, ito na yung full video ng pagbisita niya sa IV Clinic mga kasambreros, no? Yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko itong pinost kagabi ng VCM mga kasambreros. Parang ano siya, parang throwback ito ng if I'm not mistaken, vision or ideal vision mga kasambreros, no? About kay Kath. So ito po ay actually Friday pero pinost or nakita ko kagabi lang mga sombreros. So flashback Friday with Catherine Bernardo mga kasombreros. So VCM vision, alam ko ideal vision na talaga ito mga kasombreros. Catherine Bernardo is one of today's queen in show business with an already plenty roster of projects, films, TV series, and advertisements in her portfolio. It is not shocking that she has a wide reach in terms of her popularity. So tapos dito ay parang gumagawa ng endorsement video, no, si Kath mga kasombreros. So pero parang ano siya, no, Gatorade ito mga kasombreros. So which is the reason why Vidani VCM Vidani Celebrity Marketing pala ito. Is that having a hard time in finding her the perfect brand to represent their concept with her own take on things. So tapos parang yung Vidanes, gumawa sila dito ng Gatorade mga kasombreros na endorsement mga kasombreros. So yun po no, dito of course parang hindi ko alam kung anong year ito. Flashback Friday lang nakalagay dito pero walang nakalagay kung kailan siya or anong year mga kasombreros nila ginawa itong endorsement shoot nga ni Kath mga kasombreros, no. So wala siya music background lang siya mga kasombreros. So andito rin si Snowy, no, na kanyang favorite na dito na dog mga kasombreros. So working can be really stressful, but Catherine always finds a way to treat her daily grinding as a fun activity rather than a chore or a chore that needs to be accomplished. It just shows that having a attitude toward your work will groom you into being a star. So yun kanyang sinabi dito mga kasombreros sa mga caption na dito na nilagay ng VCM mga kasombreros. So ayun po, try kong play ito mamaya kung gusto niyo pong pakinggan mga kasombreros, no, as a sort of pakinggan niyo po kung gusto niyo na po pakinggan mga kasombreros or gusto niyo pong panoorin. Tapos ito si Kath at saka si Kyla, parang ginawa nilang mga estudyante mga kasombreros, no. Nilagyan nila ng iba't ibang outfits, no, sina Kyla and Kath mga kasombreros. So pero ito po ay edited lamang ng mga pictures, no. Parang mga Korean students sila mga kasombreros. Si Kyla at saka si Kath mga kasombreros sa isang library kunwari, no, mga kasombreros and mga Kathinatics. So yun po. Tapos ayun, si Jao Calderon, no, excited na tayo mga kasombreros. Sinabi dito ng A-team ni Alden, excited na kami makilala si Jao Calderon. Or excited na kami makilala ka Jao Calderon. No, tapos ang daming likes, so 123 reactions 2 hours ago pa lang yung pinopost mga kasombreros. So ito pa random photos ni Alden or ni Jao mga kasombreros dun sa kanilang photo shoot nga sa Siargao mga kasombreros. So talagang excited na kami, no, na makilala si Jao Calderon, kung kaya ngayon ay talagang todo ang pagtatrabaho ni Soiti ni Soiti mga kasombreros at ng buong cast of course ng Love Siargao. Tapos ito may isa, hindi ko lang alam kung Chinese ito or Thailander mga kasombreros. Nagpa-picture siya kay si Matthew Cheng, yung kanyang pangalan. Starstruck and smiling beside the one and only Catherine Bernardo. Daming reactions, so 760 reactions mga kasombreros. One day ago niya lang pinost. So ito yung time na
may event nga si Kath, no, sa Maggi Magic Sarap sa Pure Gold sa World Trade Center, mga kasembreros. So, kasi ang daming nag-uunahan talaga, no? Ang daming nag-uunahan na makapag-picture, makaka-video, mga kasembreros kay Catherine, mga kasembreros, doon nga sa kanilang event, no, na kung saan ay dinagsa ng maraming tao ang venue ng Sari-Sari Store Convention 2026, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, si Ma'am Annette Gozon, meron pala siyang shinare, no, na picture sa kanyang Instagram, mga kasembreros, kahapon, or nung bumisita siya, no, sa set ng Love Siargao, mga kasembreros. So, yung nag-picture, ang daming shinare na pictures actually ni Ma'am Annette or Attorney Annette Gozon. Pero yung kinuha lang natin, of course, ay yung kay Alden. Kasama si Alden, mga kasembreros. So, andito rin, of course, sina Choi Bumin, sina Kailin, mga kasembreros, at saka si Tracy Garcia ba dito. So, wala. Nandito rin pala si Ma'am Tracy Garcia. So, sina din yung wala dito baka may lakad siya, mga kasembreros, or wala kasi siya picture dito, mga kasembreros. Okay. Pero sa ibang mga pictures na pinost ni Attorney Annette Gozon ay andun siya, mga kasama, sina din. So, dito lang na part wala. So, kasama rin pala nila si Karen Davila. So, hindi ko na po ipa-flash, mga kasembreros, no, yung kasama niya si Karen Davila, mga kasembreros. So, magkakaibigan pala sila, no, kahit na magkaiba yung network, of course, mga kasembreros and mga Cathinatics. So, nakakatuwa lang, no, na of course ay picture. Medyo na-stretch lang yung pag-post ni Attorney Annette Gozon, mga kasembreros, ng kanyang picture kasama sina Alden, of course, mga kasembreros. Tapos, ito na yung isa sa mga major items natin, si Kath. Ito na yung full version or full video, mga kasembreros, dun sa pagbisita niya sa IV Clinic bago yung event sa Maggi Magic Sarap, mga kasembreros. So, sabi niya dito ay free day ko, but I did a lot of errands, mga kasembreros. Tapos, but I ended with an IV visit, sabi niya ganoon, mga kasembreros. So, tapos dito, of course, ay nagpaganda, no, si Phenomenal Box Office Queen, mga kasembreros. So, pagkatapos ay nagsalita ulit siya, sabi niya, hi, today was a very busy day for me. Actually, a free day ko, but I did a lot of errands. But I with an IV visit. So, today I just did much needed facial. It's clean now, and it's and also my all-time favorite gentle laser pour. Tapos, and I combined with the baby skin. Baby skin is good for hydration to give me that extra glow and to prepare more for my taping in the coming days. So that's it. Perfect way to recharge and pamper myself today. So thank you, and I'll see you next week. No, sabi niya dito, mga kasembreros. So, kung gusto niyo po, i-play ko rin po ito. Kung gusto niyo lang pong pakinggan, mga kasembreros, no? Si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos, may isang picture dito. Ito na sana ipa-flash ko nung nakaraan na yung nakatalikod nga si Alden at saka si Nadine, mga kasembreros, no? 4 hours ago, sabi nito, likod pa lang kinikilig na ako. Sabi dito ng Facebook page na James Reed Nadine. Tapos, ito yung picture ni Alden, mga kasembreros, na naglalakad sila sa beach na dun sa Siargao. Ang Siargao ay sa sa Surigao del Norte, mga kasembreros, no, kung hindi niyo po alam. Malapit din siya or part din siya yan ng Davao region, mga kasembreros. So yung Surigao del Norte, Surigao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur. So yun siya, no, mga kasembreros, na Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, no, something like that, mga kasembreros. So yun po, na Region 11.
So dito nga naglalakad sila. Ito yung dapat na i-flash ko nakaraan pero hindi ko po na-flash. Hindi ko po na-flash mga kasembreros. So ngayon ko lang siya ulit nahanap, no? Mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos major item tayo, congrats kay Alden, no? Sa kanyang bagong post na ito, na kung saan ay panibagong brand hindi naman siya bagong brand kasi matagal na siyang endorser ng Barley, mga kasembreros, no? Na isang tea or cleansing tea, mga kasembreros, or slimming tea, mga kasembreros, itong Amazing Barley, no, ng I Am Worldwide Corporation. Sabi ni Alden sa kanyang post, sa kanyang Instagram po ito, no matter how busy life gets, our health should always come first. One simple habit I never skip is drinking this amazing barley from I Am Worldwide every day. So yun siya, mga kasembreros, no? Ito po ay kanyang pinost. Actually kagabi pa, hindi ko ito na isali sa mga items natin kagabi. Ito yung kasama niya rin dito sina Piolo Pascual, sina Sarah Geronimo, sina Heart Evangelista, if I'm not mistaken, no? Tapos sina Matteo Guidicelli, na parang parte ng I Am Amazing or Amazing Barley, mga kasembreros, na isang sikat na produkto, no? Parang ginagamit ito ng mga ibang artista, mga kasembreros, itong Amazing Barley, kasi nga ano siya, cleansing tea, na at the same time ay ano siya, anti-cancer, parang nagpapalakas siyang immune system, mga kasembreros. So dito ay hawak-hawak of course ni Alden yung kanyang Amazing Barley, na parang kunwari iniinom niya, which is iniinom naman talaga niya, mga kasembreros. So naka-white dito si Soity, at saka parang nakaupo siya, so green, no? Yung kanyang dito, yung kanyang suot, kasi nga parang dark green or something, mga kasembreros, no? Yung kanyang so dito kasi yun yung kulay ng yun yung kulay ng tsaa, no, yung barley, mga kasembreros, or ng Amazing Barley. So yun po, no, parang minatch na din sa kulay ng suot ni Alden, mga kasembreros, yung kanyang binagay na rin sa may dito sa may tsaa, kulay ng tsaa, mga kasembreros, yung kulay ng kanyang shorts na medyo maiksi, mga kasembreros. Pero yun po, no, congrats, no, talaga kay Sir Alden. Talagang walang duda na siya ang hari at saka king of endorsements, mga kasembreros, sa female category. Sa babae naman of course ay si Kath, mga kasembreros. So talagang nagulat ako daw, meron pala siyang pinost na para sa Amazing Barley niya na endorsement, mga kasembreros. So yun po, no, talagang congrats kay Phenomenal Box Office Cinema King, and many more to come na mga blessings and endorsements sa future, no, in the coming days, weeks, and months, and years, mga kasembreros. Alright, so yan lang sa ating Captain items. Ipi-play ko po ito mga videos na inyo pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Free day ko, but I did a lot of errands, but I ended it with an IV visit. Today was a very busy day for me. Actually, free day ko, but I did a lot of errands, but I ended it with an IV visit. So today, I just did a much-needed facial that's clean now, and of course, my all-time favorite, Gentle Laser Pore. And I combined it with Baby Skin. Baby Skin is good for hydration and to give me that extra glow to prepare me for my taping in the coming days. So that's it. Perfect way to recharge and pamper myself today. So thank you, and I'll see you next week.
Medyo weird ang ating word of God mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Magalit Ka Lang. Pwede pa lang to, no? Psalms chapter 4 verse 4, Be angry and do not sin. Ito pala to, no? Meditate within your heart on your bed and be still, Selah. So, ang unique mga kasembreros at ang weird, kasi di ba, sasabi na dapat huwag magalit, na dapat kalmado lang, dapat, basta no, parang, sasabi pala din ng Lord dito na pwede tayo magalit mga kasos. Pero, ang ating limitation or yung ating dapat tingnan dito ay huwag tayo magkasala. So, pwede palang magalit tayo pero hindi tayo nagkakasala mga kasombrero. So, very crucial, very sensitive mga kasombrero. And I would say, ano siya, parang mabusisi, no? Kasi magalit na nga ako tapos hindi dapat magkasala mga kasombreros. So, sasabi nito na dapat mag-meditate, no? Magmuni-muni sa ating puso, sa ating, alam niyo yung ano, yung sa, kunwari sa kama, mag-isa na lang tayo, or kasama natin ating asawa, for example. I-meditate, ibig sabihin, parang magmuni-muni ka na, ano yung nagawa kong ano, nagalit ako, magsisisi ako, tapos hindi dapat ako magkasala. So, something na dapat may care, na dapat careful tayo mga kasombrero sa ating ginagawa, tapos sa emotion natin, yung ating, kasi yung tao kapag galit yan mga kasombrero, especially kapag galit na galit ay talaga nakakagawa yan ng masama o nakakagawa ng parang hindi mo asahang magagawa niya mga kasembreros. May ibang tao na talagang paggalit na parang sinakyan na ng demonyo yung isip niya, nakakapatay siya ng tao o nakakasakal siya ng tao, may mga ano nga, di ba? May mga balita dati na nanay or tatay na kapag ng sobrang galit niya ay nasakal niya yung bata at saka napatay niya yung bata mga kasombrero. So, marami mga kwento na ganoon mga kasembreros. So, kung kaya tayo po ay maging maingat, no, especially sa salita ng Panginoon when we apply it, no, kasi pwede pala magalit tapos mag-war freak ka dyan, tapos nampas mo na pala ng tubo or parang nakapatay ka na mga kasembreros. Kung kaya yung self-control, it's also one of the fruits of the Holy Spirit mga kasembreros na dapat nating tinataglay. Kasi ang tao kapag walang kasi self-control ang paano dito yung character na dapat nating taglayin sa situations na kapag nagagalit tayo ay dapat may self-control pa rin mga kasombrero. So kung may wisdom tayo na magalit man ako, magdidisiplina. Kasi di ba applicable din sa atin kapag tayo pa ay nagdidisiplina, nagpapaalala sa ating mga nakakabatang kapatid or anak for example, or kung sino man dyan na pinapaalalahan na natin o nire-remind natin, especially sa mga bata, no? Kapag nagdidisiplina tayo sa mga anak natin or sa mga pamangkin natin or sa mga apo natin, ay kinakailangan talaga natin na magagalit tayo pero nandun yung love, nandun yung ma-feel pa rin nila yung love mga kasembreros. So parang ganito, no? Kunwari sa pamangkin ko, may times na talaga nagbibigay ako ng limit o pag 3 beses na inulit mo to ng pare-pareho, parehong kasalanan, parehong mali na ginawa mo, so magpapaluan na tayo. So ganoon siya. So nagkakaroon kami ng limitations mga kasembreros. So ganoon. So nagagalit ka and yet kasi ipapaintindi mo rin sa bata na kaya ko gagawin to para hindi mo na gagawin sa sunod kasi mali. No, kasi kapag ibang tao pa ang sumaway at saka makagawa niyan sa iyo or magawan mo ng masama, paglaki nila ay magiging sakit sa ulo ng magulang and of course ng mga taong maapektuhan nung kanilang ginawang mali mga kasembreros. So para kang nagdidisiplina and yet you are still careful na ma-feel nila yung love. So ganun siya, no? Yung mapamangkin ko nga dito ano ibig sabihin ng hanger? Love daw, no? Kasi nga ayaw sila mapariwara ng mga tito-tita at ng magulang nila, of course, ng lolo-lola. Pinaparealize namin sa kanila na pinapaintindi talaga na ganoon na kailangan paluin sometimes para matuto sila mga kasembreros at madala, no, magtanda mga kasembreros. So ganun po siya. This verse from Psalms is packed with significant meaning, encouraging us to reflect on our emotions and actions. When we read, stand in awe and sin not. So sa ibang version kasi ganoon, no? Stand in awe and sin not. It suggests we should take a moment to recognize our feelings and situations we are in. Awe or angry mga kasembreros often suggests a mixture of fear,
and reverence when faced with great circumstances. It's wise to pause and consider what is at stake. So kailangan mag-pause tayo, no? It's really important na umupo tayo, no? Talagang tumitigil tayo. We stop for a moment, tapos mag-isip tayo. Kasi para kang para kang isang sundalo na kapag sugod ka lang ng sugod pero wala kang plano, wala kayong strategy na gagawin, hindi kayo umuupo, hindi kayo nag-meeting, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagpa-plan ng strategy or technique na paano magtagumpay, ay ganoon siya, no? Kumbaga pa matatalo kayo sa labanan kasi nga hindi kayo umupo at saka nag-iisip, no? Nag-uusap at saka gumagawa ng mga strategy. So you need to sit down, you need to relax, you need to calm down habang nag-iisip ng mga tamang gagawin to move on. The directive to sin not brings our attention back to our actions, guiding us to refrain from wrongdoing even if emotions are running high. So yun nga, kahit na galit tayo, kahit na high blood na tayo, kahit na parang galit na tayo, and so mga kasembreros, kailangan kontrolin, no? Ganon siya mga kasembreros, kahit na running high na emotion natin, talagang kumapa sa apoy ay nagdidilaab na. Kumapa parang init, kumapa sa tubig pa ay kumukulo na yung dugo mga kasembreros, kumukulo na yung tubig ng iyong high blood, ng iyong dugo mga kasembreros, kaya ikaw ay galit na at parang sasabog na sa galit mga kasembreros. So the invitation to commune with your own heart upon your bed emphasizes the need for deep reflection. So malalim na reflection. Kumapa, i-analyze mo, tama ba itong ginawa ko? Tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong ginagawa ko? So or mali. So ganoon siya mga kasembreros. It's about taking time to engage with our thoughts and feelings privately and seeking peace before God. This highlights the importance of not merely running away from our struggles or emotions. Instead, we should sit with them, reflect, and bring them to God, which can be a powerful and restorative practice. The call to be still is an invitation to pause, not just physically, but mentally and emotionally. So yun siya, kailangan mag-pause tayo, mga kasembreros. Kailangan, parang isang cutter, isang tagaputol ng kahoy. Hindi lang siya parating putol ng kahoy gamit ang kanyang itak, no? Kunwari hindi pa chainsaw ang gamit, no? Kung itak ang gamit, o kahit na naman dyan, no? Hindi ka parati, hindi sa lahat ng araw ay putol ka lang ng putol ng mga damo, putol ng kahoy. May mga time na uupo ka at saka hasain mo yung iyong itak or yung bolo mga kasembreros. So, ganun po siya. Parang ganito din ang ibig sabihin dito, no? Na magalit man tayo pero hindi tayo dapat magkasala. Sin not or do not sin reminds us of personal accountability, a gentle warning against actions that reflect our sinful nature in moments of weakness. So kasi natural na sa tao yung mga kasembreros na nagkakasala tayo at saka minsan na high blood tayo, minsan galit na galit tayo, umuusok na yung ating mga ulo sa galit mga kasembreros. So pero we have to may moment talaga tayo na tayo po ay umuupo, tayo ay nag-iisip, nagme-meditate, nagre-reflect, mga kasembreros, nagmumuni-muni sa ating buhay. So para siyang sa buhay natin, may times na titigil muna tayo, kagaya ko, no? Not all the time ay nag-vlog. May mga times na nag-iisip ako ng content ng aking i-edit or ng anuman dyan na next na i-content ko mga kasembreros, and so on, apart from Kath din of course. So ganon siya. Hindi lang parating sugod, hindi lang parating trabaho. We need to meditate, we need to make sure na tayo po ay align pa rin dun sa plano. And of course, magalit man tayo pero hindi tayo nagkakasala. Acknowledging our faults is the first step in moving toward better behavior. So kailangan tanggapin natin na tayo po ay nagkamali, nagkasala mga kasembreros. Acknowledging our faults. So yun yung pinakaunang pinakaunang gagawin natin mga. Kasi kapag hindi mo alam na nagkasala ka at saka hindi mo tinatanggap, para kang bulag na kailangan ko magbago, kailangan ko i-change ito, kailangan kong gawin to kasi nagkamali ako, nagkasala. So I need to move on, I need to change the pattern, maybe change the plan, no, change the way I think, the way I act, no, the way I treat other people.
yung strategy na gagawin natin and so and so. So, ganun po siya, mga kasambreros, no? As I've mentioned earlier, na hindi lang parating sugod, hindi lang parating nagagalit, but we need to think carefully. Psalms chapter 4 verse 4 is of great significance in our lives as it encourages us to take a moment to be still and reflect before we act. So, parang siya, sa atin, di ba, think before we click, no? Kapag sa social media, hindi lahat ng posts pwede mong i-like, no? Kunwari mga bastos, or kunwari mga harsh, or kunwari mga basta no, mga hindi siya maganda na posts mga kasembreros ng kaibigan or kakilala mo sa social media. So hindi lahat pwede may like, no? Hindi lahat pwede. You have to think, no? You have to reflect. Na tama ba ito? Tama ito, no? Hindi kapapa, you have to be wise as well, mga kasembreros, because wisdom will lead you to a right action or right thinking, mga kasembreros. The world can often be chaotic, filled with pressures that urge us to react quickly. But this verse invites us instead to find peace in contemplation by standing in awe of who God is, in seeking a true connection with our inner selves. We navigate the roller coaster of emotions wisely and thoughtfully. So it's beneficial to embrace the lessons of being still. So kung mapaparang kalmado tayo, mga kasembreros, no, kahit magalit tayo. So, may mga taong talagang hindi na makontrol ng emotion, no? Kumbaga pa, minsan nga, kagaya ng na-mention ko nyo, nakakasakal sila, nakakahampas sila na paghampas nila sa ulo, namatay na yung kanilang nakagalitan nila. So, ganoon siya, mga kasembreros. Grabe, no, matindi ang tao walang self-control kapag siya po ay nagagalit, no? Kasi nakakagawa siya ng masama, nakakagawa siya ng pagsisisihan niya habang buhay, mga kasembreros. So, final thought natin, in those moments, let's also remember to explore related topics that inspire us, our growth, such as never giving up quotes or engage in fun activities together with friends. So, it's also important sa church natin na mag-engage tayo, no? Makipag-usap, no? Tapos share ng experiences. Kasi sa church namin dati, talagang after ng Sunday service ay nandun yung usapan, nandun yung meeting, nandun yung parang kamustahan. So, it's really effective as well. Kasi yung bawat tao may experience yan kada linggo na may mga naranasan sila na maybe naranasan mo rin or naranasan ng kapatiran sa church. So, it's really important na meron tayong pag-uusap, no? Sa ating tahanan, of course, no, let's practice yung pagiging open. Alam niyo yung pagiging open sa magulang, sa nanay, sa anak, sa asawa, and so on. It's also important na lalo kapag may problema na kinakarap ang isang tao. Kasi minsan nagugulat na tayo, nagpapakamatay ang isang tao, yung anak natin, asawa, magulang, or sino man dyan, not knowing na meron na pala siyang pinagdadaanan. So it's really, really important na maging open tayo sa ating pamilya. Kasi pamilya talaga, no? Sila yung tutulong sa atin kapag tayo po ay na-down, nagkaroon ng trial at problema, challenges sa buhay. So, dapat maging, maging open din po sa kanila, no? Apart from, we need to be calm, na may kalmado tayo kahit na tayo po ay nagagalit na. Alright? Sinabi po sa ating Word of God, na po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at gentleness, and self-control, kahit na tayo po ay nagagalit na at hindi magkasala. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasmurasan. Paalam po.